Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kumukuha ng SSS pensyon, napakahalagang marinig ninyo ito ngayon dahil may pera na naghihintay sa inyong ATM card na maaari ninyong makuha na ngayong buwan ng Disyembre. Alam ko po, marami sa inyo ay nag-aalangan kung totoo ba ito o isa na namang maling balita na kumakalat sa social media. Kaya huwag kayong mag-alala dahil dito sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti kung ano talaga ang nangyayari sa inyong pensyon ngayong Disyembre, magkano ang matatanggap ninyo, kailan dadating sa inyong ATM, at ang mga mahalagang detalye na kailangan ninyong malaman para hindi kayo maubusan ng benepisyo o hindi makuha ang dapat ninyong pera. Maraming seniors ang nalilito ngayong Disyembre dahil sa 13th month pension at ang regular na Disyembre pension na sabay na dumating sa kanilang mga account. At dahil dito, maaaring makita ninyo sa inyong ATM na mas malaki ang halaga kaysa dati. At ito ang dahilan kung bakit maraming nagsasabi na may PH yaw o higit pa silang natanggap ngayong Disyembre. Hindi ito biro mga kababayan. Ito ay totoo at ito ay bahagi ng inyong karapatan bilang SSS pensioner. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil sa susunod na ilang minuto ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ninyo masusulit ang benepisyong ito at kung ano ang mga dapat ninyong gawin para hindi kayo mahuli o maiwala ang pera na dapat ay para sa inyo. Mga minamahal kong kababayan, magsimula tayo sa pinakaimportanting tanong na nasa isip ninyo ngayon. Bakit nga ba may malaking halaga na dumating sa inyong ATM ngayong Disyembre? At totoo bang may PHBO o higit pang pensyon na ibibigay ang SSS sa inyo ngayong buwan? Ang sagot po ay oo. Ngunit depende ito sa kung magkano ang inyong regular na monthly pension dahil ang 10,000 na sinasabi ng marami ay hindi fixed amount na ibibigay sa lahat ng pensioner, kundi ito ay halimbawa lamang kung ang inyong regular monthly pension ay nasa paligid ng 6 na won kada buwan. Ang nangyari po kasi ngayong Disyembre ay ang SSS ay naglabas ng dalawang malalaking payout sa isang pagkakataon. Ang una ay ang inyong regular na Disyembre pensyon na inyong kinukuha bawat buwan. At ang pangalawa ay ang tinatawag na 13th month pensyon na katumbas din ng inyong regular monthly pension amount. Kaya kung halimbawa ang inyong regular pension ay 6,000 kada buwan, ngayong Disyembre ay makakatanggap kayo ng SECPA na para sa Disyembre pensyon at SEXTA na din para sa ikabuwang pensyon. Kaya ang total ay PH na pupunta sa inyong ATM card. Kung mas mataas naman ang inyong regular pension, halimbawa Aibong o 000 o kahit PHP 5,000 kada buwan, mas mataas din ang magiging total na makakatanggap ninyo ngayong Disyembre dahil doble ang dating ng pera sa inyo ngayong buwan. Ngayon, ang magandang balita pa dito ay ang ikabuwan na pensyon na ito ay hindi bago. Ito ay batas na simula pa noong 1, sina at tuwing Disyembre po ay obligado ang SSS na magbigay ng karagdagang 1 buwan na pensyon sa lahat ng kanilang pensioners, kaya ito ay guaranteed benefit na para sa inyo. Bukod pa dito, simula noong 2,1, lahat ng retirement pensioners ay tumatanggap din ng additional P1,000 benefit on top ng kanilang monthly pension. Kaya kung may PH1,000 additional benefit kayo tuwing buwan, ibig sabihin ay nakadagdag din ito sa inyong 13th month pension ngayong Disyembre. Halimbawa, kung ang inyong basic monthly pension ay PH5, pero dahil sa PH1,000, additional benefit ay nagiging 6,000 ang natanggap ninyo bawat buwan. Ang inyong ikabuwang pensyon ay 6,000 din. Kaya ang total na makakatanggap ninyo ngayong Disyembre ay 6,000 na regular Disyembre pension plus 6,000 na ikabuwang pensyon total na PH2,000 sa ATM ninyo. Kaya totoo nga na maraming seniors ang nakatanggap ng PH2,000 o mas mataas pa ngayong Disyembre. At ito ay dahil sa combination ng dalawang pension payout na sabay na dumating sa kanilang mga account. Ngayon, ang tanong ng marami sa inyo ay kailan dumating ang pera na ito sa inyong ATM card at kung hindi pa kayo nakakakuha, kailan ninyo ito matatanggap. Ayon sa opisyal na anunsyo ng SSS, ang first batch ng 13th month pension at sa Disyembre pension ay na-release na noong November 29, 2024 at ito ay para sa mga pensioners na ang date of contingency ay nag-fall sa 1 to 15th day ng buwan.
Ang ibig sabihin ng date of contingency ay ang petsa kung kailan nagsimula ang inyong pensyon. Halimbawa ay kung nagsimula kayo makatanggap ng pensyon noong Enero 5 ng anumang taon o noong Marso o noong July 8, lahat ng yan ay nag-fall sa 1 to 15th day. Kaya kayo ay kasama sa first batch na nakatanggap na ng pera noong November 29 pa. Ngayon, kung ang inyong date of contingency naman ay nag-fall sa 16 na araw hanggang huling araw ng buwan, halimbawa ay nagsimula kayo makatanggap ng pensyon noong Enero 20 o Abril 25 o Agosto 31, kayo naman ay kasama sa ikalawang batch na nag-receive ng pera noong Disyembre 4-2-24. Kaya kung hindi pa kayo nakakakita ng pera sa inyong ATM, tingnan ninyo muna ang inyong date of contingency sa inyong SSS records para malaman ninyo kung kailan dapat dumating ang pera sa inyo. Pero kung lampas na kayo sa date na yan at wala pa ring pera sa inyong account, kailangan ninyong kumilos agad para hindi kayo maiwala sa payout. Ang sunod na importanteng bagay na dapat ninyong malaman ay kung paano ninyo makukuha ang pera na ito at saan pupunta ang inyong pensyon. Ang lahat ng SSS pensions ngayon ay ini-credit na automatically sa inyong HUMID card na enrolled bilang ATM o kaya naman ay sa inyong preferred disbursement account na nakaregister ninyo sa MySS portal. Kaya kung meron kayong UMID card na may ATM function, doon pupunta ang inyong pension. Pero kung walang ATM function ang inyong UMID card, kailangan ninyong mag-enroll ng inyong bank account sa Disbursement Account Enrollment Module o DAS sa MySS portal. Ngayon, kung hindi ninyo alam kung paano gawin ito, hindi kayo marunong mag-online, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa kanila para i-enroll ang inyong bank account para sa disbursement. Dahil kung walang naka-enroll na account kayo, baka ma-delay o hindi kayo makatanggap ng inyong pension on time. Kaya mahalaga na sigurado kayo na updated ang inyong disbursement details sa SSS para walang problema sa pag-receive ng inyong pera tuwing buwan at lalo na ngayong Disyembre na may double payout. Ngayon, maraming seniors ang nagtatanong din kung may iba pang benepisyo na matatanggap sila bukod pa sa 13 buwang pensyon ngayong Disyembre. At ang sagot ay oo, meron pa. Una, kung meron kayong dependent children na nakaregister sa SSS at qualified pa rin, kayo ay makakatanggap ng dependence pension na katumbas ng 10 por ng inyong monthly pension o at 50 piso, alin man ang mas mataas, at ito ay para sa bawat dependent child na hindi pa lumalampas sa 21 taong gulang o kaya naman ay may permanent disability. Ang dependence pension na ito ay kasama na sa inyong regular monthly pension. Pero ngayong Disyembre, dahil sa 13th month pension, ang dependence pension ay kasama din sa 13th month amount. Kaya kung halimbawa ay may 3 dependent children kayo at ang inyong monthly pension ay 6,000 plus at 50 piso, dependence pension at the 50 times 3 bata. Ang inyong ikaw pension ay 6,7 at PHP 5 din. Kaya ang total ngayong Disyembre ay 6,7 at the 5 regular pension plus 6,7 at the 50 na ikaw total na PH 3,5. Kaya mas maraming dependent children, mas malaki ang matatanggap ninyong pensyon ngayong Disyembre. Bukod pa dito, mayon ding special provision para sa mga survivor pensioners. Ibig sabihin ay mga beneficiaries ng namatay na SSS member na tumatanggap ngayon ng survivor's pension. Kayo rin ay qualified na makatanggap ng 13th month pension na katumbas ng inyong regular monthly survivor's pension. At para naman sa mga total disability pensioners, kayo rin ay makakatanggap ng 13th month pension, pero ito ay katumbas ng inyong monthly pension without the medical allowance. Ibig sabihin ay kung ang inyong total disability pension ay PH thousands at kasama dito ang PH 5 medical allowance, ang inyong ikabuwang pensyon ay 6 na presik lang. Pero still malaking tulong pa rin ito lalo na ngayong panahon ng Pasko. At kung kayo naman ay partial disability, pensioner at ang inyong pension duration ay at least 12 buwan na, kayo rin ay qualified makatanggap ng 13th month pension. Kaya tingnan ninyo ang inyong SSS records para malaman kung qualified kayo. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga possible callbacks o pagbabawas ng pensyon.
Lalo na kung may mga instances na nagtrabaho pa kayo or nag-continue pa kayo mag-contribute sa SSS kahit pensioner na kayo. Ayon sa SSS rules, kung kayo ay retire pensioner at bumalik, kayo sa trabaho or nag-self-feed kayo bago kayo umabot ng 65 taong gulang, ang inyong pension ay masuspend temporarily habang employed kayo or self-employed. At ang mga buwang yan ay hindi covered ng pensyon. Pero pagdating ninyo sa 6 taong gulang, kahit employed pa kayo, pwede na ulit kayong makatanggap ng pensyon at hindi na ito masuspend. Kaya kung may mga instances na suspended ang inyong pensyon, dahil bumalik kayo sa trabaho bago mag-6 na 5, ang mga buwang yan ay hindi kasama sa 13th month computation. Kaya baka mas mababa ang 13th month ninyo kung maraming suspended months kayo sa taon, kaya important na i-report ninyo sa SSS kung bumalik kayo sa trabaho para hindi kayo ma-overpay at ma-require kayong magbayad pabalik ng sobrang natanggap ninyo dahil ang SSS ay may right na ide-deduct yan sa future pension ninyo kung may overpayment. Isa pang bagay na dapat ninyong bantayan ay ang tungkol sa tax implications ng inyong pension. Ang magandang balita ay ang SS pensions ay exempted from income tax sa Pilipinas. Ibig sabihin ay ang buong halaga ng inyong pensyon kasama na ang 13th month pension ay hindi taxable at hindi ninyo kailangang mag-file ng income tax return para dito. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng tax sa inyong pension, yan ay hindi totoo at baka scam lang yan. Kaya huwag kayong magbayad ng kahit anong tax sa inyong SSS pension. Pero kung mayon kayong ibang sources of income, bukod sa SSS pension, halimbawa ay may rental income kayo, or may business kayo, or may part-time work kayo, ang mga income na yan ay taxable. Pa rin ayon sa batas, pero ang SSS pension mismo ay exempted, kaya importante na alam ninyo ang kaibahan para hindi kayo maloko ng mga scammers na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng tax o processing fee para makuha ang inyong pensyon dahil ang SSS ay hindi hihing bayad para sa pension release. Lahat ay automatic at libre. Ngayon, para sa mga seniors na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ikaing buwang pensyon, kahit lampas na ang release date, narito ang mga steps na dapat ninyong gawin para ma-resolve ang problema ninyo. Una, tingnan ninyo muna ang inyong ATM card or bank account kung talagang wala pa bang deposit. Dahil minsan ay may delay lang ng ilang araw depende sa bank ninyo, lalo na kung ang bank ninyo ay hindi PesoNet participating bank. Kung wala pa ring pera pagkatapos ng ilang araw, ang susunod na gagawin ninyo ay tumawag sa SSS hotline na 1455 o kaya naman ay mag-email sa ussogorcesestas.gov.phph para mag-inquire kung bakit delayed ang inyong pensyon. Magtanong kayo ng inyong date of contingency at kung kailan dapat dumating ang inyong pensyon sa account ninyo at kung may problema sa inyong disbursement details. Minsan ay dahil outdated ang inyong contact information o kaya naman ay may problema sa inyong enrolled bank account. Kaya kinakailangan ninyong i-update ang inyong details sa SSS. Kung ang problem ay hindi ma-resolve through phone or email, ang best na gagawin ninyo ay personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at magdala ng inyong valid ID, SSS ID o UMID card. At kung meron kayong bank passbook o ATM card para ipakita na wala pa kayong natanggap na pensyon, magtanong kayo sa SSS staff kung ano ang status ng inyong pensyon at kung may problema ba sa inyong account. Minsan ay kailangan ninyong mag-fill up ng complaint form o kaya naman ay mag-submit ng documentary requirements para ma-process ang inyong delayed pension. Kaya importante na may dalang kopya ng inyong birth certificate, valid ID at iba pang supporting documents. At huwag kayong mahihiya magtanong at mag-follow up sa SSS dahil ito ay karapatan ninyo bilang pensioner at ang SSS ay may obligasyon na bigyan kayo ng tamang benepisyo at serbisyo. Isa pang tip na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang tungkol sa pag-maximize ng inyong retirement income through smart strategies. Una, kung hindi pa kayo retirement age pero malapit na, pwede ninyong i-consider na mag-continue pa ng voluntary contributions sa SSS para tumaas ang inyong average monthly salary credit at mas malaki ang magiging pension ninyo pagdating ng retirement. Halimbawa, kung ang average monthly salary credit ninyo ay PH $5,000 lang at gusto ninyong pagtaasan ito, pwede kayong mag-voluntary contributions ng mas mataas na amount para tumaas ang inyong AMSC sa last na buwan bago kayo mag-retire.
At dahil dito, mas mataas ang magiging pensyon ninyo. Pangalawa, kung kayo ay married at pareho kayong may SSS pension, pwede ninyong i-coordinate ang inyong retirement dates para hindi sabay ang pag-stop ng dalawang income kung may isa pang may trabaho at para may financial cushion kayo habang naghihintay ng pension approval. Pangatlo, pwede rin kayong mag-invest ng inyong 13th month pension or extra pension money sa safe investments tulad ng Pag-ibig MP2 o kaya naman ay time deposit sa bangko para may additional earnings kayo on top ng inyong monthly pension at para may emergency fund kayo kung may bigla ang gastusin. At dahil nga panahon na ng Pasko at maraming gastusin, gusto ko ring magbigay ng practical tips sa inyo kung paano ninyo pwedeng i-budget ang inyong PH2000 o mas malaking halaga na natanggap ninyo ngayong Disyembre. Una, magtabi muna kayo ng porsyento para sa inyong emergency fund. Halimbawa ay 20 por du kamafater na kungbong ang natanggap ninyo para may pera kayo kung may bigla ang sakit o gastusin sa susunod na mga buwan. Pangalawa, maglaan kayo ng budget para sa inyong maintenance medicines at regular checkups lalo na kung may existing conditions kayo tulad ng hypertension o diabetes dahil ang kalusugan ay investment at hindi dapat ipagpaliban. Pangatlo, pwede kayong maglaan ng konting halaga para sa Pasko gifts sa inyong mga anak at apo, pero huwag sobra-sobra at huwag kayong mag-udyoke na gumastos ng lampas sa inyong kaya dahil ang mahalaga ay ang inyong financial security sa long term. At pang-apat, kung may extra pa kayong pera pagkatapos ng lahat ng yan, pwede ninyong gamitin yan para sa inyong sariling enjoyment tulad ng pagkain sa labas with family, o kaya naman ay panunood ng sine o pagbili ng mga bagay na matagal ninyong gustong bilhin. Dahil deserve ninyo rin naman na mag-enjoy at mag-celebrate ng Pasko kasama ang inyong pera na pinaghirapan ninyo sa buong taon. Isa pang importante na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa upcoming pension increase na plano ng SS para sa 2.25. Ayon sa mga balita, ang SSS ay mag-i-implement ng historic 3-year pension reform program starting September 2, Part 25. At ito ay ang first multi-year adjustment sa 68 taong kasaysayan ng SSS. Ibig sabihin ay sa susunod na mga taon, lalaki ang inyong pensyon dahil sa structured increases na approved na ng Social Security Commission. At ito ay based sa comprehensive actuarial studies para siguradong sustainable ang pension fund sa mahabang panahon. Hindi pa nire-release ang exact amounts ng increase pero ang magandang balita ay lahat ng types ng pensioners ay makikinabang dito. Whether kayo ay retirement pensioner, survivor pensioner, disability pensioner o kaya naman ay dependents pensioner. Kaya abangan ninyo ang mga announcements ng SSS sa susunod na mga buwan para malaman ninyo kung magkano ang dagdag sa inyong pension starting 2.25 at para ma-plan ninyo ang inyong budget accordingly. Ngayon, para sa mga seniors na hindi pa SSS pensioners pero 6 taong gulang na o mas matanda at walang ibang pensyon tulad ng GSIS or PVAO o private insurance, meron din kayong available na benefit na tinatawag na social pension from DSWD. Ang social pension ay PH kada buwan para sa indig senior citizens na walang regular source of income at ito ay iba sa SSS pension dahil ito ay galing sa Department of Social Welfare and Development. Pero importante na alam ninyo na ang social pension ay para lang sa mga indigent seniors na walang pension from SSS, GSIS, or ibang sources. Kaya kung mayroon na kayong SSS pension, hindi na kayo qualified sa social pension dahil may regular income na kayo. Maraming nalilito sa dalawang programs na ito, kaya importante na alam ninyo kung alin ang applicable sa inyo para hindi kayo mag-expect ng benefits na hindi naman para sa inyo. Kung gusto ninyong mag-apply para sa social pension dahil walang kayo SSS pension at indigent kayo, pwede kayong pumunta sa inyong local DSWD office at mag-inquire tungkol sa requirements at application process. At para sa mga seniors na concerned tungkol sa future ng SS Pension Fund at kung magiging sustainable pa ba ito sa susunod na mga dekada, gusto kong magbigay ng assurance na ang SSS ay may strong financial position ngayon. Ayon sa mga reports, ang investment portfolio ng SSS ay may consistent and solid performance with annualized return on investment na ranging from 5.8% to 6.6% from 2021 to 2024 kahit during the COVID-19 pandemic.
Ang SSS ay may total assets worth hundreds of billions of VOS at ang investments nila ay mostly sa low-risk government securities at blue-chip corporations para siguradong secure ang funds. At sa 225 ang SSS ay plano pang mag-reduce ng interest rates sa salary loans at calamity loans from 10 per annum to lower rates. Dahil nga sa good performance ng investment portfolio, kaya ito ay good news din para sa mga active members na nag-a-avail ng SSS loans. Kaya huwag kayong mag-alala na mauubos ang SSS fund o mawawala ang inyong pensyon dahil ang SSS ay may solid financial management at ang gobyerno ay nagagaranti din ng pension benefits ninyo. Sa pagtatapos mga kababayan, ang PH o mas malaking halaga na natanggap ninyo ngayong Desyembre ay hindi lamang simpleng pera kundi ito ay bunga ng inyong decades of hard work at contributions sa SSS noong kayo ay employed pa. Ito ay karapatan ninyo bilang pensioner at ito ay recognition ng gobyerno sa inyong contribution sa ekonomiya ng bansa noong kayo ay nasa productive years pa. Kaya gamitin ninyo ang pera na ito ng maayos. I-budget ninyo ng tama at siguraduhin na mayroon kayong matitira para sa inyong future needs at emergency situations. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS kung may ninyo maintindihan dahil ang SSS ay nandyan para sa inyo at obligasyon nila na bigyan kayo ng tamang information at serbisyo. At sana ay nakatulong ang video na ito na linawin ang lahat ng tanong ninyo tungkol sa inyong pensyon ngayong Disyembre at na-educate kayo kung paano ninyo pwedeng i-maximize ang inyong retirement benefits. Maligayang Pasko sa inyong lahat at sana ay magkaroon kayo ng masayang celebration kasama ang inyong mga mahal sa buhay at sana ay patuloy kayong maging healthy at financially secure sa susunod na mga taon. Salamat inikinang Susaya. God blessing lahators ng Pilipinas.